Si Liu Chunhee, na may cerebral palsy, ay matapang na binabasag ang mga tanikala ng kanyang katawan at isipan. Habang tinutulungan niyang matupad ng kanyang lola ang pangarap nitong makapag-perform sa entablado, sinisikap din niyang hanapin ang direksyon at kahulugan ng sarili niyang buhay. Pagkatapos ng isang pagbabago sa kalagitnaan ng tag-init, tuluyan siyang nagsimula sa isang bagong paglalakbay. What's up guys, Movie Recap Tagalog here. Ngayon ay ibubuod natin ang isang Chinese drama na pinamagatang Big World. Ipinalabas ito noong 2024. Kaya sit back, relax at mag-enjoy sa panonood. Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala kay Liu Chunhee, isang binatang ipinanganak na may cerebral palsy. Sa kabila nito, hindi niya kailanman hinayaang ang kondisyon niya ang magtakda kung sino siya. Madalas manginig o magkumbulsyon ang kanyang katawan at may bahagyang hindi pagkakapantay ang kanyang mukha, pero matalas ang isip niya at pambihira ang talino. Sa kabila ng araw-araw na hirap, mahusay si Chunhee sa pag-aaral. Malayong mas mataas pa sa passing score ang nakuha niya sa university entrance exam. Tuwang-tuwa ang kanyang lola sa balita at nagpa siya itong magdiwang sa pamamagitan ng pag-imbita sa mga kaibigan niya sa choir para sa isang salu-salo. Nang marinig ng mga matatandang bisita ang tagumpay ni Chunhee, halatang nagulat sila. Matagal na nilang iniugnay ang cerebral palsy sa kapansanan sa pag-isip, kaya kitang-kita ang pagkabigla nila. Sanay na si Chunhee sa ganitong mga maling akala, kaya tinabig na lang niya ito sa isang tahimik na ngiti. Habang nagpapatuloy ang gabi, humarap siya sa isa pang pagsubok, ang pag-ihip ng kandila sa kanyang cake. Ang dapat sana'y simpleng gawain ay naging mabigat na pakikibaka dahil mas pinapahirap ng kanyang kondisyon ang pagdalaw. Nakatitig ang mga tao, hindi malaman kung paano tutugon. Pati pag-inom ng beer ay naging mahirap. Kailangan pa niyang gumamit ng straw at kahit ganoon, hirap pa rin siyang sumipsip. Mas bumigat ang mga titig sa kanya. Ngunit nang bahagya siyang mabulunan sa iniinom, agad na umalalay ang kanyang lola. Marahan siyang tinapik sa likod at sinigurong ayos lang siya. Unang beses itong uminom ni Chunhee at hindi nagtagal ay tinamaan na siya. Ang kanyang lola, na walang sawang mapagpasensya, kasama ang mga kaibigan nito, ang umalalay at naghatid sa kanya pauwi. Tapos na ang pagdiriwang pero nanatili ang bigat ng ilang. Pagdating nila sa bahay, isa na namang problema ang sumalubong sa lola ni Chunhee. Kapag nalaman ng nanay ni Chunhee na uminom siya ng alak, tiyak na sasabog ang gulo. At gaya ng inaasahan, galit na galit ang kanyang ina. Ang lola, na nagpalaki kay Chunhee mula pagkabata, ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Ilang taon siyang nag-alaga at nagmahal, pero ang kapalit ay puro galit. Lalong uminit ang pagtatalo ng dalawang babae, muling nabuksan ang mga lumang sugat at lumitaw ang matagal ng kinikimkim na sama ng loob. Ang nakaraan, puno ng masasakit na alaala, ay tila handang magwatak sa kanila. Pero para kay Chunhee, pilit nilang pinipigilan ang sarili. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, nagbili ng ina ni Chunhee ng mahigpit na plano para sa araw. Mga ehersisyo, mga librong babasahin, lahat nakasunod sa maingat na ayos. Binigyan pa niya ang lola ng detalyadong listahan ng mga tagubilin kung paano pamamahalaan ang oras ni Chunhee. Ngumiti ang lola at tumango ng masunurin. Pero pagkasara ng pinto at makaalis ang ina, biglang nawala ang higpit sa kanyang mukha. Binigyan niya si Chunhee ng kalayaang gawin ang gusto niya, hinayaang makalayo ito sa mahigpit na schedule. Desididong sundan ang kanyang pangarap, nagpa siya si Chunhee na umalis ng bahay at mag-apply bilang guro sa isang lokal na training center. Matagal na niyang hilig ang pagtuturo. Kahit noong kumuha siya ng entrance exam sa universidad, edukasyon ang pinili niyang kurso, na labis namang ikinagalit ng kanyang ina. Ipinilit ng ina niya na ulitin niya ang exam at pumili ng mas praktikal na kurso. Ayaw niyang hayagang suway nito, kaya palihim na umalis si Chunhee para magturo ng una niyang trial class. Pero mabilis na nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Ang mga bata, dahil sa inosenteng pag-uusisa, ay nakatitig sa kanya ng alanganin, may ilan pang pabulong-bulong at bumibitaw ng masasakit na salita. Pagkatapos ng klase, pinuri siya ng pinuno ng institusyon sa husay niya sa pagtuturo. Pero kasunod nito, may magiliw na ngiti itong tumanggi sa kanyang aplikasyon. Ang pangunahing dahilan daw ay ang pag-aalala sa mental na kalagayan ng mga bata. Isa itong pagtanggi na binalot sa pagkamagalang pero masakit pa rin. Sinubukan siyang pasiglahin ng lola ni Chunhee, sinabi nitong wala siyang pagkukulang at sadyang hindi lang nakita ng institusyon ang talento niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit, may isang matandang kaibigang tumawag sa kanya at naagaw ang atensyon niya. Hindi lang si Chunhee ang inaalagaan ng kanyang lola, may sarili rin siyang buhay. Isa sa mga kinahihiligan nito ang maging bahagi ng isang senior choir. Ngunit dahil limitado ang kanilang kakayahan, bihira silang magkaroon ng manonood sa mga pagtatanghal. Isang araw, iminungkahi ni Lao Diao, isa sa mga miyembro, na magbigay ng bigas, harina, at mantika bilang insentibo para makahikayat ng mas maraming tao. Pero mabilis na tinutulan ng iba ang ideya. Sa inis at pagkadismaya, nagbanta si Lao Diao na alis na lang siya sa choir. Noong una, hindi iyon sineryoso ng lola ni Chunhee, hanggang sa may hindi inaasahang nangyari. Nakatanggap siya ng pribadong mensahe mula sa isang management agency na nakapanood ng isa nilang performance video. Gusto raw silang bigyan ng tour pero may kondisyon. Kailangan nila ng drummer.
Dahil desperado, sinubukan ng mga miyembro ng choir na kumbinsihin si Lao Diao na bumalik o kaya'y humanap ng kapalit. Doon na naisipan ng lola ni Chun-hee na hingin ang tulong ng kanyang apo. Pero mabilis tumanggi si Chun-hee. Hindi pa siya kailanman tumugtog ng drums. Gayunman, hindi sumuko ang lola niya. May katusong ngiti, ipinaalala nitong tumugtog na raw siya ng drums noong kindergarten. Habang nag-uusap sila, may isang babaeng may kasamang maliit na bata ang sumakay sa bus. Sa kagandahang loob, sinubukan ni Chun-hee na ibigay ang kanyang upuan, pero nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Nagulat ang driver at tinulungan siyang makatayo, pero sinabi nitong ang may kondisyon na gaya ni Chun-hee ay hindi dapat sumasakay sa pampublikong transportasyon. Masakit ang mga salitang iyon at naggitnit sa galit ang lola ni Chun-hee kaya agad niyang hinarap ang driver. Ngunit ang ibang pasahero mas naiinis pa sa pagkaantala kaysa nag-aalala sa nangyari. Nang sa wakas ay nakauwi na sila, determinado si Chun-hee na sumulat ng liham reklamo sa kumpanya ng bus at ang inis niya ang nagtulak sa kanyang kumilos. Ang kanyang lola naman, na minamaliit ito at sinasabing sayang lang sa oras, sinubukang pigilan siya. Pero si Chun-hee, buang loob at desidido, iginiit na itutuloy niya. Kalaunan, bumigay ang lola niya, ngunit mabilis din bumalik ang atensyon nito sa sarili niyang plano, ang mapasama si Chun-hee bilang tumutugtog ng tambol sa choir. Kahit na ibig sabihin nito'y maantala ang maingat na schedule na inihanda ng kanyang ina para sa pag-aaral niya. Habang nakatuon siya sa layunin, nagturo rin siya ng aral kay Chun-hee. Minsan, ang isang lalaki, lalo na ang isang may edad na, kailangang magsinungaling para makuha ang gusto niya. Naunawaan iyon ni Chun-hee, at sa kabila ng hirap ng katawan niya, sumali siya sa choir. Pero kahit doon, may mga pagsubok pa rin. Dahil sa kondisyon niya, hirap na hirap siyang hawakan kahit ang mga drumstick, at sa isang ensayo, nilait siya ng isang matandang babae. Para sa babae, sayang lang daw ang paggamit ng isang may kapansanan para tumugtog ng tambol. Habang nananatili sa hangin ang masasakit na salita ng babae, agad siyang ipinagtanggol ng lola ni Chun-hee at nakipagtalo sa estranghera. Si Chun-hee naman, nakaupo lang doon, litong-lito at hindi alam kung paano tutugon. Nang tila humuhupa na ang tensyon, may isang frisbee na lumapag sa paanan niya. Tumingala siya at nakita ang isang magandang dalagang nakatayo ilang hakbang ang layo, kumakaway at humihingi ng frisbee pabalik. Para sa iba, simpleng bagay lang iyon, pero para kay Chun-hee, halos imposible. Hindi siya agad gumalaw, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang makita ng dalaga ang pag-aalinlangan niya, tumakbo ito papalapit para kunin na lang ang frisbee. Paglapit niya, napatingin siya kay Chun-hee at napansin ang pagkakaiba sa kanya. Ngunit sa halip na magulat o mandiri, ngumiti siya ng banayad, isang mainit at maunawaing ngiting tumagos sa puso ni Chun-hee. Nanatili sa isip niya ang ngiting iyon kahit matagal nang umalis ang dalaga. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Lao Diao, ang dating drummer, balisa at handang kutyain muli si Chun-hee. Pero ngayon, ang matandang babaeng minsang nang insulto sa kanya ang siyang tumayo para ipagtanggol siya. Sa kabila ng pagtatanggol niya, nagpatuloy si Lao Diao sa panunukso, walang tigil sa pamamaliit kay Chun-hee. Ngunit sa kung anong dahilan, hindi na ganoon kasakit ngayon. Sanay na si Chun-hee na minamaliit, kaya sa unay na nahimik lang siya at hinayaang lumampas ang mga insulto. Pero patuloy na nagpapakita ang magandang dalagang ngumiti sa kanya. Sa tuwing makikita siyang kinukutya, kitang-kita ang galit sa mukha nito, tahimik pero matibay na pagsuporta. Dahil sa hindi natitinag na presensya niya, nagkaroon si Chun-hee ng lakas ng loob para lumaban. Sa natitira niyang lakas, hinawakan niya ang mga drumstick at hinamon si Lao Diao. Matindi ang paligsahan, ngunit sa huli, tabla ang kinalabasan. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao kay Chun-hee. Sa unang pagkakataon, nakita nila siya sa ibang paraan. Sa bandang huli, napagpasyahan ng grupo na bigyan ng isa pang pagkakataon ang drummer na magsanay kasama ang banda at boboto sila kung sino ang tutugtog. Pero para kay Chun-hee, ang tunay na tagumpay ay nang makita niyang si Yaya, ang dalagang iyon, ay tumatalon sa tuwa at kitang-kita ng lahat kung gaano siya ipinagmamalaki nito. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ni Chun-hee ang sarili niyang nakatayo sa may lababo, magkasama silang dalawa ni Yaya. Perpekto ang pagkakataon. Ngumiti siya at nagpakilala at sinabi kung gaano niya nagustuhang panoorin si Chun-hee na tumugtog ng tambol. Pagkatapos ay hiniling niya ang numero ng telepono niya. Pero nakaramdam si Chun-hee ng biglang ilang. Wala siyang telepono. Lumipas ang sandali at kasabay nito'y may nanatiling tahimik na pagsisisi. Pag-uwi, hindi maalis ni Chun-hee sa isip si Yaya. Paulit-ulit siyang sumasagi sa kanya hanggang sa panaginip. Sa panaginip, malusog siya, kayang tumakbo ng malaya, hinahabol siya. Nakangiti si Yaya, may hawak na sulo na biglang naging mga paputok, sumabog sa madilim na langit. Tumawa si Yaya, pinupuri ang galing niya sa pagtakbo. Dahil sa tapang na naramdaman niya, nagyabang si Chun-hee na kaya niyang mag-somersault. Tumihaya siya, tumalon, at perpektong lumapag, at laking gulat niya, kitang-kita ang tunay na paghanga ni Yaya. Pabirong sumugod si Yaya at hinila siya pabagsak sa damuhan. Pero nang tila mag-iba na ang takbo ng sandali, biglang nagising si Chun-hee, kumakabog ang dibdib. Tumama sa kanya ang realidad. Nanaginip siya at nagkaroon ng wet dreams. Kinabahan siya.
Nasa katabing kwarto lang ang lola niya, kaya dali-dali niyang isiniksik ang mga kumot sa labahan, pilit itinatago ang hiya niya. Habang umiikot at umuugong ang makina, may nabuo siyang ideya. Hindi na siya mananatiling nakaupo lang. Maghahanap siya ng part-time na trabaho kahit ano. Kahit mag-waiter pa, magtatrabaho siya para kumita, hindi para maglibang, kundi para manatiling buhay ang pangarap niyang makapagpatuloy sa pag-aaral. Para suportahan ang pangarap ni Chun-hee, binigyan siya ng lola niya ng lumang cellphone para makakonekta siya sa labas na mundo. Buong loob, nagpunta si Chun-hee sa isang lokal na restaurant para sa interview bilang waiter. Pero nang sinipat siya ng manager, halatang may pag-aalinlangan. Dahil sa kalagayan ni Chun-hee, kailangan masiguro ng manager na kaya niyang gampanan ang trabaho. Pero hindi natinag si Chun-hee. Pinatigas niya ang loob at naglakad ng medyo alanganin sa loob ng lugar, sabay bigkas ng mga item sa menu sa abot ng makakaya. Sa pagiging awkward niya, may ilang customer na napatawa, at sa labas ng bintana, nanood ang lola niya, bumibigat ang dibdib. Isang luha ang dumausdos sa pisngi niya. Sa kabila ng pagsisikap ni Chun-hee, sinabi ng manager na mga normal na tao lang daw ang kinukuha niya. Pero hindi umatras si Chun-hee. Matatag niyang sinabi na kasing ordinaryo rin siya ng kahit sino at may pambihirang galing siya sa pag-alala. Paglabas ni Chun-hee sa cafe, dali-daling lumapit ang lola niya para aliwin siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya yon kailangan. May naipakita na siya. Nakuha niya ang trabaho. Napasigaw sa tuwa ang lola niya at niyakap siya ng mahigpit. Para kay Chun-hee, hindi pera ang punto. Ito'y tungkol sa pagpapatunay sa sarili niya na may halaga siya. Mula noon, nag-part-time si Chun-hee sa cafe, hati ang mga araw niya sa pagsiserbisyo sa customers at sa pagpapractice ng drums. Nang matanggap niya ang una niyang sweldo na mahigit 1,000 yuan, nakaramdam siya ng matinding pagmamalaki. Sa wakas, naging kapaki-pakinabang din siya. Unti-unting gumaling ang kanyang kakayahan sa paggawa ng kape, at sa pagitan ng mga ensayo niya sa pagtugtog ng drums, tinutulungan niya ang mga customer na nahihirapan sa paggamit ng kanilang mga cellphone. Dahan-dahan, nagsisimulang magkaroon ng ritmo ang kanyang buhay. Dumating ang araw na inimbitahan niya si Yaya sa kanyang bahay. Kinakabahan ngunit sabik, binigkas niya ang tulang isinulat niya para sa kanya. Ikaw ang tala sa umaga, sumisikat ng mataas sa kalangitan, habang ako ang kakaibang nilalang na naglalayag sa malungkot na ilog. Ngunit tila hindi naapektuhan si Yaya sa kanyang mga salita. Sa halip, kaswal nitong tinanong kung nakakaranas ba ng pagtayo ang ari ni Chun-hee. Natigilan si Chun-hee, at agad na uminit ang kanyang mukha sa hiya. Bumalot ang katahimikan sa pagitan nila, at ang pagtawa ni Yaya ay lalo lamang nagpalalim sa ilang. Hindi alam kung paano babasagin ang tensyon, marahang inabot ni Chun-hee ang mukha nito. Sa kanyang gulat, hindi ito umiwas. Sa halip, marahan nitong ginabayan ang kanyang kamay patungo sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, may napatunayan si Chun-hee sa kanyang sarili. Katulad siya ng ibang 20 taong gulang na lalaki, may kakayahang maranasan ang mga bagay na nararanasan ng iba. Nabigla si Yaya at nagtangkang umalis, ngunit pinigilan siya ni Chun-hee. Pinasalamatan niya ito, mahina ngunit taos puso ang kanyang tinig. Kahit papaano, nakita siya nito bilang isang tao, hindi lamang bilang isang taong may kapansanan. Bago pa tuluyang humupa ang tensyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang ina ni Chun-hee, naniningkit ang mga mata habang tinitingnan ang eksena. Agad nitong tinanong kung ano ang ginagawa nila. Sumiklab ang galit nito at pinagalitan si Chun-hee dahil sa kanyang desisyong magtrabaho ng part-time. Hindi nito matanggap na nais pa rin niyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa Teachers College. Mas lalo pa nitong sinabi na mahirap na ngang makapasok doon kahit ang mga normal na tao. Kung ganoon, bakit tatanggapin ang isang tulad ni Chun-hee? Sa sandaling iyon, natahimik si Chun-hee habang unti-unting lumulubog sa kanya ang bigat ng mga salita ng kanyang ina. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita siya, matatag ang boses ngunit may nakatabong galit. Hindi ko ginustong ipanganak na ganito. Parang lumamig ang buong silid. Nananatiling nakabitin sa hangin ang kanyang mga salita, matatalim at walang puwang para sa pagtutol. Dinaig ng emosyon, mabilis na umakyat si Chun-hee sa bubong upang maghanap ng ginhawa sa malamig na hangin ng gabi. Mag-isa, nais niyang tawagan ang unibersidad upang alamin kung may pag-asa ba siyang matanggap. Ngunit huli na ang lahat. Nakauwi na ang mga empleyado. Maya-maya'y umalis din ang kanyang ina at nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang bahay. Nalunod si Chun-hee sa sarili niyang mga iniisip, tanging kalungkutan at pagkalito ang umiikot sa kanyang isipan. Tahimik siyang nakaupo nang tabihan siya ng kanyang lola. Hindi niya sinisi ang kanyang ina, walang galit o pagsisisi sa kanyang mga salita. Sa halip, tahimik niyang ibinahagi ang kanyang hangaring makakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Agad na naunawaan ng kanyang lola, hindi lang ito tungkol sa pagmamaneho, kundi sa pag-alis. Gusto niyang makalayo hanggat maaari mula sa lugar na yon. Walang pagtutol, pumayag siyang samahan siya sa driving test, tinanggap ang kahilingan nito nang may tahimik na pag-unawa ng isang taong nakita na ang bigat ng mga pangarap niya. Pagkalipas ng ilang araw, sa araw ng botohan para sa drummer, muling nabago ang takbo ng buhay ni Chun-hee. Bigla na lang nagkasakit si Lao Diao at kinailangang isugod sa ospital.
Habang nangyayari ang lahat, nakatanggap ng tawag ang lola ni Chun-hee mula sa anak ni Lao Diao at sinundan pa yon ng isa pang tawag mula sa sarili niyang anak na kakapanganak lang. Matapos itago ng napakatagal, nagpasya na rin sa wakas ang lola ni Chun-hee na ibunyag ang totoo. Sinabi niya kay Chun-hee na magiging kuya na siya. Bumigat ang mukha ni Chun-hee sa narinig. Isang banayad na bakas ng pagkadismaya at lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata habang ibinababa niya ang ulo. Matagal na niya itong pinaghihinalaan, lalo na nang umuwi ang nanay niya na kapansin-pansing bilugan ang tiyan. Hindi naman siya mangmang pero ayaw niyang paniwalaan. Ramdam ng lola niya ang tahimik na sakit na kinikimkim niya, kaya marahan siyang inalok na samahan sa ospital para makita ang nanay niya. Hindi siya sumagot, tumayo lang siya at sumunod. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila, puno ng mga salitang hindi masabi at damdaming hindi pa maproseso. Sa ospital, nakita ni Chun-hee ang nanay niya, maputla at hapong-hapo matapos manganak nang wala sa panahon. Nakasiksik ang pamilya sa paligid niya, tinutulungan siya kahit sa maliliit na bagay, tulad ng pagpunta sa banyo. Napadako ang tingin ni Chun-hee sa kuna, kung saan nakahiga ang bagong silang niyang kapatid na babae, perpekto at malusog, walang anumang kapansanan. Nang lumapit siya, sabik na makipaglaro sa sanggol, mabilis at matalim ang naging reaksyon ng kanyang ina. Itinulak siya palayo at mahigpit na niyakap ang sanggol sa kanyang mga bisig. Agad at malalim ang kirot sa dibdib ni Chun-hee, isang tahimik na hapdi na matagal na nanatili. Pauwi, nag-uunahan ang mga tanong sa isip ni Chun-hee. Humarap siya sa lola niya, hindi na kayang kimkimin pa. Gusto niyang malaman kung bakit walang nagsabi sa kanya tungkol sa pagbubuntis ng nanay niya. Ipinaliwanag ng lola niya na nagkaroon ang nanay niya ng diabetes sa pagbubuntis at nanganganib makunan, kaya na-ospital ito. Hindi tiyak ang pagbubuntis at pinili nilang huwag munang sabihin kay Chun-hee dahil sa takot na baka hindi mabuhay ang sanggol. Pero ramdam ni Chun-hee ang bigat ng isang bagay na hindi sinasabi. Alam niyang bahagi lang iyon ng katotohanan. May mas malalim pang dahilan na hindi ibinubunyag ng lola niya. Unti-unti niyang naunawaan, nang mas malinaw, na ang desisyon ng nanay niya na magkaanak muli ay hindi dahil gusto niya ng pangalawang sanggol, kundi dahil sa kanya. Pinili ng nanay niya na isugal ang sariling buhay para sa pangalawang anak dahil nakikita siya, ang panganay, bilang may kulang, bilang isang batang may kapansanan na hindi maaabot ang inaasahan niya. Hindi maalis ni Chun-hee sa isip ang alaala ng masasakit na salita ng nanay niya. Noong mga panahong iyon, hindi niya alam na buntis pala ito, pero ang halos mapanumbat na ekspresyon sa mukha nito ay dumikit sa alaala niya, at mula noon ay patuloy siyang binabagabag. Naisip niya kung ang pagtatalo nila ang siyang nakapagpasimula ng maagang panganganak nito. Pero lalo lang nabulabog ang isip niya sa isipin na yon, at nadagdagan pa ang lumalaking kalituhan at kaguluhan sa kanilang pamilya. Sa trabaho, maayos naman ang takbo ng lahat, pero hindi maalis ni Chun-hee ang pakiramdam na ginagamit lang siya. Kinunan siya ng cafe na pinagtatrabahuhan niya para sa isang patalastas pangkawang gawa na ipinapakita siya bilang bahagi ng diverse nilang staff. Pero minsan, narinig niyang nagbubulungan ang mga katrabaho niya sa likuran niya at may masasakit na sinasabi na kinuha lang daw siya dahil sa bawas sa buwis na nakukuha ng cafe kapag may empleyadong may kapansanan. Habang lumilipas ang mga araw, tuluyan nang naunawaan ni Chun-hee ang tunay na dahilan kung bakit siya natanggap. Bumigat ng husto sa kanya ang katotohanan ng iyon at bumaon siya sa matinding pagkalugmok. Naghahanap ng kaunting aliw, nakipag-ugnayan siya kay Yaya, umaasang makakakuha man lang ng sandaling may makakaunawa sa kanya. Pumayag itong makipagkita, pero nang subukan niyang hawakan ang kamay nito, bigla itong umiwas at sinabi nitong kailangan niyang magbanyo. Habang papalayo ito, kumaway lang ito na parang pinapauwi na siya, at sa simpleng kilos na yon, alam ni Chun-hee na hindi na sila muling magkikita. Pagkatapos, mag-isa siyang pumunta sa museo, isang tahimik na pagtakas, kung saan sa wakas ay natapos niya ang tulang ilang linggo na niyang binubuo. Kusang dumaloy ang mga salita habang naglalakad siya sa pagitan ng mga exhibit, pero paglabas niya, hindi pa rin nawala ang bigat ng lahat. Pauwi, huminto siya para gumawa ng munting pagbati, inalok niya ang lola niya ng ilang kending siya mismo ang gumawa at hiniling na ipasa iyon sa kanyang ina. Pero tumanggi ang lola niya at ipinaliwanag na hindi pa rin matatag ang asukal sa dugo ng kanyang ina. Sapat na ang munting pagtangging iyon para tuluyan siyang mabasag. Lahat ng lungkot ng araw na iyon, lahat ng naipon, bumagsak kay Chun-hee ng sabay-sabay. Habang nagtungo ang lola niya sa kusina para magluto, si Chun-hee, halos wala sa sarili sa tindi ng kawalan ng pag-asa, ay nagsimulang isubo ang kendi ng sunod-sunod, piraso matapos piraso, na parang wala lang. Nabulunan siya, pero hindi tumigil, mas lalo pa niyang isiniksik ang mga yon sa bibig niya, na para bang kaya niyang kainin palayo ang sakit. Sa malabong sandali ng unti-unting pagkawala ng ulirat niya, nakita ni Chun-hee ang munting pusa na inalagaan niya sa loob ng maraming taon. Naalala niya ang tahimik na pagsasama nila, ang mga sandaling iyon na nakapagpapagaan ng loob niya. Pero wala na ang pusa ngayon, unti-unti ring nawawala ang presensya nito, gaya ng lahat sa buhay niya. Bumalik sa alaala niya ang pagkabata niya, ang mga panahong naglalaro sila ng pusa at nagtatago sa loob ng lumang maleta.
Kapag hindi siya mahanap ng mga magulang niya, upo lang sila roon, hindi makapagsalita at hindi malaman ang gagawin, nawari nagtatanong sa sarili kung mas magiging maayos sana ang buhay nila kung hindi nila naging anak si Chun-hee. Nang magkamalay si Chun-hee, natagpuan niya ang sarili sa isang malamig at malinis na silid sa ospital. Nasa tabi ng kama niya ang kanyang ina, tumutulo ang luha. Humihingi ito ng tawad, mabigat ang tinig sa pagsisisi habang ibinubunyag ang isang bagay na matagal na nitong ibinaon. Sinabi nitong nang ipanganak siya, ginawa naman nito ang lahat, pero inakusahan daw siya ng mga doktor na hindi nito alam kung paano umire. Mula noon, nilamon na siya ng matinding guilt dahil naniwala siyang kasalanan niya kung bakit ganoon ang kalagayan ni Chun-hee. Sobrang bigat ng guilt na yon kaya ni minsan ay hindi niya ipinagdiwang ang kaarawan ni Chun-hee. Ipinagpatuloy pa niya na ang paglayo o pagtulak niya kay Chun-hee kanina ay hindi dahil sa puot, kundi dahil sa takot. Takot na baka muli siyang mabigo. Iyon na raw, sabi niya, ang huli niyang pagkakataon para maging ina. Nang marinig ni Chun-hee ang pag-amin na yon, biglang sumiklab sa loob niya ang pagkalito. Hindi niya siya masisisi. Binigyan siya ng ina niya ng buhay, ang tanging hangad lang nito ay isang malusog at normal na anak. Mukhang hindi sa kanyang ina ang pagkukulang. Nasa kanya, sa batang itinuring na isang pagkakamali. Matapos siyang magamot, gumaling si Chun-hee at pinalabas na sa ospital. Ang kanyang lola, na laging sumusuporta, ay isinama siya sa templong Buangong at ang mga salita nito'y umuukit sa kanyang isipan. Kahit anong pagsubok sa buhay, kayang lampasan. Nang gabing yon, napanaginipan ni Chun-hee si Yaya. Sa panaginip, nakita niya ang sarili niyang isang kuliglig, nagtitiis ng sakit at iniiwan ang lumang balat upang muling isilang. Nandoon si Yaya, marahang tinutulungan siyang balatan at alisin ang mga sapin, at magkasama silang nagyakap, parang dalawang kaluluwang nagtagpo sa sandali ng panibagong simula. Pagmulat ni Chun-hee, nanatili sa kanya ang bigat at kahulugan ng panaginip. Habang kausap niya ang kanyang lola, may napansin siya sa leeg nito. Isang peklat. Dahil sa pag-uusisa, tinanong niya kung ano yon. Sa unang pagkakataon, nagbukas ang kanyang lola at nagbahagi ng kwentong matagal niyang itinago. Isinalaysay nito ang panahong nagbukas siya ng isang kainan sa Tibet. Isang araw, habang nagbibilang siya ng pera, tinutukan siya ng kutsilyo. Pero hindi siya umatras. Ipinaglaban niya ang buhay niya, hindi para sa sarili, kundi para sa perang kailangan niyang pambili ng gatas ng sanggol para sa kanyang anak na babae, ang ina ni Chun-hee. Sa pag-agawan, nasugatan ng lola niya pero nakaligtas. Gayunman, hindi niya kailanman sinabi ang buong katotohanan sa ina ni Chun-hee. Matagal nang naniniwala ang kanyang ina na iniwan siya ng lola niya, ngunit mas masakit ang tunay na nangyari. Tahimik na nagtiis ang kanyang lola at hindi nagsalita tungkol sa malalalim na sakripisyong ginawa niya. 21 pa lamang siya nang isilang niya ang kanyang anak, ngunit di nagtagal ay nawala ang kanyang asawa. Mag-isa, nagtrabaho siya ng malayo sa bahay upang buhayin silang dalawa, kapalit ang hindi niya pagkapiling sa pagpapalaki ng anak. Lalong lumaki ang pagitan nila pero hindi na pag-uusapan ang mga sakripisyong iyon. Sa payak at taimtim na tinig, hinarap ng kanyang lola si Chun-hee, puno ng pagsisisi ang mga mata. Nakiusap siyang huwag sisihin ang kanyang ina at unawain na sa maraming paraan, siya mismo ang nagkulang. Hindi niya alam kung paano turuan ang anak niya kung paano magmahal bilang isang ina at dahil doon, nahirapan din ang kanyang ina na matutong maging mabuting ina. Nabilanggo silang lahat sa siklo ng sakit at katahimikan. Si Chun-hee, na ngayon mas malalim na ang pag-unawa sa hirap ng kanilang pamilya, ay tumingin sa kanyang lola at tahimik na kinilala ang kabutihan nito. Ngunit may isang tanong pa rin kumakapit sa isip niya, gugustuhin kaya ng kanyang munting kapatid na babae ang isang kuya na tulad niya? Hindi sumagot ang kanyang lola. Alam nilang dalawa ang totoo, ngunit iyon ang katotohanang hindi nila magawang bigkasin. Gayunman, kailangang magpatuloy ang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, bumiyahe sila patungong Xinan para sa isang pagtatanghal, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ng lola ni Chun-hee na isa pala itong panloloko. Sa kabutihang palad, naiwasan nila ang pagkalugi pero nanatili ang hapdi ng panlilinlang. Sa araw ding yon, nakatanggap si Chun-hee ng liham mula sa kumpanyang namamahala sa pampublikong transportasyong bus. Nagkaroon ng epekto ang reklamo niya. Nagpatawag ang kumpanya ng pagpupulong upang humingi ng paumanhin, at bilang kabayaran ay binigyan si Chun-hee ng 3 sako ng bigas, harina, at mantika. Inanyayahan pa siyang magsalita sa entablado, isang hindi inaasahang pagkilala na tahimik na nagpakumbaba sa kanya. Ngunit habang nakatayo siya roon, hindi niya maiwasang maramdaman na muli na naman siyang naging sentro ng awa ng isang silid na puno ng mga estranghero. Gayunman, sa kabila ng bigat ng mga matang nakatutok sa kanya, nagpatuloy siya, determinadong ipahayag ang katotohanan niya. Gaano man siya minsang makaramdam na maliit o basag, buo pa rin siyang tao, karapat-dapat sa respeto at dignidad. Pagkatapos ng kaganapan, parang may nagbago. Unti-unting gumanda ang relasyon ni Chun-hee sa pamilya niya. Naggawa sila ng dumplings ng magkakasama, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Pumasok pa nga si Chun-hee sa papel ng isang nakatatandang kapatid, tumutulong sa pag-aalaga sa bunso nilang kapatid na babae. Nag-enroll siya sa driving lesson
At hindi nagtagal ay nakuha rin niya ang lisensya sa pagmamaneho, handa na siyang isama ang lola niya sa paglabas-labas, ipakita ang mundo sa labas ng kanilang tahanan. Sinabi niya rito na may bagong tatag ng loob na mula ngayon gusto niyang mamuhay sa sarili niyang paraan. Ilang araw ang lumipas, ikinalat ni Chun Hee ang abo ng alaga niyang pusa. Para itong isang tahimik na paglaya, isang paraan ng pagbitaw sa nakaraan, kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon iyon kahalaga. Isang bagay ang malinaw, nakapagpatuloy siya, at kasabay niyon, dahan-dahang nagtapos ang kwento. Kaya ang aral, maaaring hindi laging ibinibigay ng buhay ang perpektong ritmo, pero sa kaunting tiyaga, isang drumstick, at isang lolang handang lumihis ng kaunti sa mga patakaran, makakagawa ka pa rin ng ingay. Huwag lang kalimutan, minsan, hindi tungkol sa drumsticks ang lahat, kundi kung sino ang sumisigaw at sumusuporta sa iyo mula sa paligid. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.